Paano ba makapag-produce ng madaming sisiw para maparami natin ang ating mga manok sa ating poultry farm o kaya sa ating backyard poultry? Meron nga bang sikreto ito? Actually mga kaibigan, meron po. Meron pong sikreto yan. Pero after nyo mapanood ang video ito, hindi na ito matatawag na sikreto. Kasi i-reveal ko na po sa inyo. Ibibigay ko sa inyo ang mga techniques, mga ideas, kung paano po makapagpapisa ng itlog para madaming sisiw na mapuproduce. Yan po ang ating pag-uusapan at ibabahagi ko po sa inyo sa video ito. Ganito po yan mga kaibigan. Ito po ang mga dapat nating tandaan kung tayo po ay mag-i-incubate o magpaparami ng sisiw o magpapapisa ng itlog through incubator. Kasi po para sabay-sabay pong mapisa yan, sabay-sabay din po silang lalaki. Kaya incubator po ang gagamitin natin dyan. Speaking of incubator mga kaibigan, napaka halaga pong maunawaan natin. Para po madami ang ating mapapisang sisiw sa ating ini-incubate sa loob ng incubator within 21 days, unang ating i-consider dyan ay ang itlog syempre. Dapat po 100% o 101% fertile po yon. Paano po natin malalaman o masisiguradong fertile ang ating i-incubate na itlog? Napakadali lang po. Dapat po syempre, ang inahin na pinanggagalingan ng itlog, una, ay i-consider natin yan. Dapat hindi pa masyadong matanda yung inahin na yan. Pangalawa po, dapat ay may kasamang tandang syempre para maging fertile yung kanilang ipoproduce na itlog o i-lay na itlog. Ang ratio po niyan mga kaibigan, 3 hen, 3 inahin, at isang rooster o isang tandang. Yan po ang napakagandang ratio niyan. Para po masigurado natin na fertile ang i-produce na itlog ng mga inahin na yan. Huwag po tayong kukuha kung saan saang nest o itlogan ng ating mga manok ng i-incubate nating itlog. Kasi may possibility po yan na hindi fertile. Lalong-lalo na po kung yan ay walang kasamang tandang o mayroon mang kasamang tandang, hindi akma o hindi tama o hindi nasa tamang ratio. Sabi ko nga, ang tamang ratio niyan, 3:1. 3 hens and 1 rooster. Yan po ang pinaka magandang ratio kapag puproduce ng fertile egg. Para po masigurado natin na fertile nga yung itlog, i-separate po natin, ikulong natin, ilagay natin sa isang kulungan yung 3 inahin at saka isang tandang. At isa pa pong napaka-important din dapat natin tandaan dito, yung pong tandang dapat po hindi kapatid ng mga inahin na hindi sila iisang pinanggalingan na inahin o nanay. Kailangang magkaiba at dapat medyo matanda ang rooster o ang tandang kaysa doon sa 3 hen. Kasi kung matanda yung mga inahin, aawayan niya yung rooster, hindi na makakapag meet yon doon sa kanila. Kaya po, yan ang medyo i-consider natin. Hindi dapat sila magkapatid. Kasi po, may base sa mga pag-aaral mga kapatid. Pag magkapatid po ang hen and rooster, yung genetic po niyan, yung genes nila, dahil nga parehas, hindi po sila matatag. Madali po silang dapuan ng mga sakit. Kaya dapat magkaiba silang pinanggalingan. Yung rooster and then yung 3 hen. Yung 3 hen, okay magkakapatid yon, basta't yung rooster, hindi nila kapatid. Yan po ang dapat nating isa sa mga kinukonsidera kapag tayo ay gustong magparami ng mga sisiw o magpapisa ng mga itlog para maging sisiw. Yan po. Doon po pala sa yan, kasi sabay-sabay po natin i-incubate yan, sabay-sabay natin isasalang yan sa incubator. Kung tayo po ay nag-iipon ng mga itlog, within 5 days lang po, maximum of 5 days, yung mga naipon yung itlog, sabay-sabay yung ilalagay na yan sa incubator. Huwag nyo na pong palampasin ng 5 days kasi base sa mga pag-aaral, sa mga research na ginawa ko dyan, after 5 days, lumiliit na ang percentage niya, ang porsyento niya na mapisa siya. Kasi luma na, kumbaga. Kaya maximum of 5 days kung tayo nag-iipon ng itlog, salang na natin yon sa incubator. Yan. Then, habang tayo po ay nag-iipon ng itlog na yan, nilalagay natin sa tray
Yung ang itlog po may matulis yan at saka may hindi matulis. Yung bandang matulis ng part ng itlog, pag ilalagay natin sa tray, nasa bandang ilalim yon. Huwag niyong ilalagay sa ibabaw ha. Sa ilalim dapat yon. Kasi ang air cell niyan ng itlog dun sa taas, may bakante pa yun dun sa taas. Ngayon, pag binaliktad nyo yan, nasa itaas yung matulis, ma-down ngayon, bababa ngayon yung egg yolk nun. Pwedeng dumikit dun sa air cell niya. Kaya kailangan nasa ibaba yung matulis na part. Ulitin ko po kung tayo ay nag-iipon ng i-incubate nating mga itlog, dapat po, pag nilalagay natin yan sa tray, ay nasa bandang baba yung matulis na parte ng itlog. Yan po. Ngayon, kung madami na po yon, after 2 days, pwede nyo pong baliktarin yan. Then, bago matapos ang araw, ibalik nyo po na nasa ilalim naman ulit yung matulis. Para po hindi magdikit yung egg yolk niya doon sa shell. Kasi po, isa yan sa na-observe ko na pag nakadikit ang sisiw doon sa shell, nahihirapan pong lumabas yung sisiw sa shell. Nahihirapan silang i-push, nakadikit sila eh. Kaya po dapat nasa bandang ilalim yung matulis na parte ng itlog. Then, ilalagay po natin yung mga tray ng itlog na yon sa hindi nasisinagan ng araw. Lalong-lalo na po, dapat hindi tinatamaan ng araw yan. Kasi pag yan uminit, posibleng magsimula ng mag-develop. Kakaroon ng embryo yan, magiging abnormal. May abnormality na sa development noon kasi dapat tuloy-tuloy yung pag-develop ng embryo niyan, yung pinaka-fetus, kumbaga, sa tao. Yan, kaya i-store natin yon, ilagay natin yung mga tray ng itlog sa hangga't maaari sa malamig na lugar. O kahit sa room temperature, basta po hindi nababasa at hindi nasisinagan o tinatamaan ng araw. Yan po ang dapat nating mga kinukonsidera. Para po, pag linagay na natin yan sa incubator, mga 90% o 80% pataas, makakapagpapisa po tayo ng itlog para maging sisiw. Mapapadami natin ng sabay-sabay ang ating mga manok sa ating farm. Ganun lang po kasimple. Pero po, hindi pa doon po natatapos yan. Kasi minsan maganda yung fertile yung egg natin, mga eggs natin na ini-incubate. Pagdating naman sa incubator, dapat po maganda yung setup natin sa incubator. Yan naman ay, may separate video naman ako niyan sa paggawa ng incubator. I-comment nyo na lamang po kung kailangan nyo yon at ibibigay ko sa inyo yung link noon. Kasi habang ang mga itlog po ay nasa loob ng incubator yan, tinuturn pa natin yan mga 5 times sa loob ng isang araw. 3 to 5 times, ganun po ka trabaho ang pagpapapisa ng itlog sa incubator. Tinuturn natin, iniikot natin yan. Unless kung incubator natin may automatic turner, pero kung manual, tayo pa magtuturn noon. Madali lang po yon. I-comment nyo lamang kung gusto nyo ng link sa paggawa ng incubator. Yan. Yan lamang po, napakasimple lamang ang pagpapadami o kung paano makapagpapisa ng maraming sisiw pag tayo po ay nag-i-incubate. Ulitin ko po, dapat fertile ang itlog. Yan. Kaya yung nasabi ko, dapat manggagaling yun sa inahin na may roster. Yan. 3:1 ang ratio niyan, 3 inahin, isang roster, yan ang napakagandang ratio para makapag-produce ng fertile egg. Yan. Okay. Naikwento ko lamang ito kasi minisid sa akin at nagtanong. Kaysa sagutin ko siya ng lamang, ginawa ko ng video para mas maraming mapagpanood o mabigyan natin ng idea. Okay, thank you so much. Sana po ay hindi kayo magsawa sa aking mga ibinabahagi. At kung nagustuhan nyo po ang video, pa-share naman para mapanood ng mga kaibigan natin at matulungan din natin sila. Thank you so much.